Sorsogon 2 Electric Cooperative o Soreco 2 ay ipinagpatuloy ang operasyon ng Sorsogon Electric Plant at tuluyang naging ganap na kooperatiba noong Abril 14, 1977 sa ilalim ng Presidential Decree No. 269. Sa halagang 16 na milyong puhunan na ipinahiram ng National Electrification Administration or NEA, nakapagpatayo ang Soreco 2 ng mga substations, opisina, nakabili ng mga poste, kable, metro at iba pang kagamitan sa pagpapatayo ng mga distribution lines. Ipinagkaloob rin ang 8 bayan ng probinsya ng Sorsogon bilang franchise area ng Soreco 2. Ito ay ang bayan ng Donsol, Pilar, Castilla, Sorsogon West, Sorsogon East, Bacon, Gubat, Barcelona at Prieto Diaz. Noong August 9, 1996, nagrehistro ang Soreco 2 sa Cooperative Development Authority o CDA sa bisa ng Republic Act 6938 at muling nagparehistro noong January 15, 2010 dahil sa pagsasabatas ng Republic Act 9520. Narito naman ang mga power suppliers ng kooperatiba. Una rito ay ONGN Power Corporation, Wholesale Electricity Spot Market o WESM, Kawayan Hydropower Plant Soreco 2 Sueco Joint Venture at ang Power Sector Assets and Liabilities Management o PSAM. Ang Soreco 2 ay isang mega-large sa ilalim ng NEA classification at mayroong NEA categorization na AAA simula taon 2022 hanggang 2024. Ito ay ang pinakamataas na grado na iginagawad ng NEA sa mga kooperatiba ng kuryente na pumasa sa parameters o standard na itinakda ng NEA. Narito ang mga petsa kung kailan nagkaroon ng kuryente ang mga munisipyong nasasakupan ng Soreco 2. Ang unang napailawan ay ang Sorsogon West at East May 21, 1977. Pangalawa, Gubat May 14, 1978. Pangatlo, Bacon May 19, 1978. Pang-apat, Prieto Diaz August 8, 1978. Pang-lima, Barcelona August 24, 1978. Pang-anim, Castilla May 16, 1979. Pang-pito, Pilar June 14, 1979 at ang panghuli ay ang Donsol, September 1, 1979. Mayroong substations ang Soreco 2 at ito ay isang pasilidad na nagbabawas ng mataas na boltahe ng electrical power transmission na 69 na kilovolt pababa sa 200 at 30 volts na akmang supply para sa mga residential o commercial na consumers. Ang Soreco 2 ay may 3 substations. Una ang Balogo Substation na may kapasidad na 20 megavolt ampere at 10 megavolt ampere na matatagpuan sa Barangay Cabidan, Sorsogon City. Pangalawa, Gubat Substation, may kapasidad na 10 megavolt ampere na matatagpuan sa Barangay Beriran, Gubat, Sorsogon. Pangatlo, Danlog Substation, may kapasidad na 10 megavolt ampere na matatagpuan sa Barangay Danlog, Pilar, Sorsogon. Ang mga satellite offices ay inilagay sa mga munisipyong sakop ng Soreco 2 para sa mas madaling transaksyon ng mga member consumers. 1. Donsol Satellite Office sa Poso Donsol, Pilar A Satellite Office sa Marifosc Pilar, Pilar B Satellite Office sa Putiao Pilar, Castilla Satellite Office sa Kumadkad Castilla. 5. Bacon Satellite Office sa Hardin Bacon District. 6. Gubat Satellite Office sa Barangay Balud del Sur Gubat. 7. Barcelona Satellite Office sa Barangay Poblacion Norte Barcelona. 8. Prieto Diaz Satellite Office sa Barangay Diamante Prieto Diaz. Sorsogon East at West sa Monreal Street, Barangay Talisay, Sorsogon City. 10. Soreco 2 Main Office sa Barangay Buhatan, Sorsogon City. 11. Soreco 2 Payment Center katabi ng Balogo Substation sa Barangay Cabidan, Sorsogon City. Mga ahensya ng gobyerno na may kaugnayan sa ating kooperatiba. NEA, tagapangasiwa ng lahat na kooperatiba ng kuryente. ERC, tagapangasiwa ng tarifa ng kuryente sa lahat ng electric utilities maging pribado o kooperatiba. GENCO, mga suppliers ng kuryente.
NGCP. Ito ang nagpapatakbo ng transmission system o naghahatid ng kuryente galing sa planta papunta sa electric utilities. PISAM. Ito ay itinatag dahil sa pagsasabatas ng IPIRA. Ito ay pag-aari at pinapamahalaan ng gobyerno na naatasan na angkinin ang lahat na pag-aari na may kinalaman sa industriya ng enerhiya at pagsasabribado ng lahat na ari-arian nito. BIR, ito ang nagkokolekta ng buwis o Expanded Value Added Tax sa mga electric industry sa bawat konsumo sa kuryente. DOE, ito ay tanggapan ng gobyerno na nangangasiwa sa mga programa tungkol sa enerhiya kagaya ng kuryente. CDA, tanggapan ng gobyerno na nangangasiwa ng lahat ng kooperatiba kung saan kasapi dito ang Soreco 2. Piso para sa Tugang o PPT. Programa ng Soreco 2 na ang layunin ay bigyang tulong pinansyal ang pamilya ng pumanaw na member consumer sa pamamagitan ng kontribusyon galing sa kapwa-miyembro ng Soreco 2. Ang nakatalagang beneficiary na mag-apply sa programang ito ay kailangang ipasa ang mga sumusunod na requirements. Duties of a member. Pay his electric bills religiously together with the necessary installments of his capital stock subscription as it falls due. Participate in the capital build-up program of the cooperative. Patronize the services of the cooperative. Participate in the affairs of the cooperative. Attend assembly meetings, whether regular or special. Obey the rules and regulations provided by RA 7832, the S2 bylaws, the decisions of the General Assembly and the Board of Directors, and the policies and decisions that may be promulgated by the proper government agencies. Promote the aims and purposes of the cooperative, the success of its business, the welfare of its members, and the cooperative movement as a whole. Rights and privileges of a member. Participate in the deliberation during assembly meeting. Vote on all matters brought before such meetings. Seek any elective position, subject to the provisions of bylaws and the NEA election code of the cooperative. Avail himself of the services of the cooperative without any discrimination whatsoever upon compliance with the conditions and requirements thereof. Inspect and examine the books of accounts, the minutes books, the share capital register, and other records of the cooperative during reasonable office hours, and exercise such other rights and privileges of membership as stated in the bylaws and the Cooperative Code of the Philippines. Policy 16. Consumership. Dito napapaloob ang patakaran ng metering, meter reading, billing, collection of payment, disconnection at reconnection. Upang maiwasan ang pagkaputol ng serbisyo ng kuryente, tandaan ang buwan ng billing cycle. Kapag naikabit na ang metro ng kuryente dito na magsisimula ang billing cycle. Ang pagbasa ng meter reader sa metro magsisimula sa ika-24 hanggang 28 ng buwan. Dahil nasa read and bill system na ang Soreco 2, sa araw ng pagbasa ng metro ay agad na makukuha ng consumer ang statement of account. Ang gadget, kung saan pinapasok ang reading ay may software program na magko-compute ng buong kabayaran sa konsumo na naaayon sa buwan ng tarifa. Ang due date ng bill ay nasa ikasiyam na araw pakatapos mabasa ang metro. Kung hindi mabayaran ang konsumo sa takdang petsa, may 2 araw na palugit pa para mabayaran ito. Subalit kung hindi pa rin makapagsettle ng bayad, makalipas ang 2 araw na palugit, maaari nang putulin ang serbisyo ng kuryente. Tandaan na kahit isang overdue bill pa lamang ang hindi nabayaran ay mayroon ng karapatan ang kooperatiba na pansamantalang putulin ang serbisyo ng kuryente at maaaring gawin ang pagputol kahit walang tao sa bahay. Lahat ng opisina sa Soreco 2 ay tumatanggap ng bayad galing sa alinman na munisipyong sakop ng Soreco 2. Maaari ring magbayad sa mga Soreco 2 accredited payment outlets tulad ng Save More, LCC, GCash, Maya, TrueMoney, 7-Eleven, RD Pawn Shop, Producers Bank, Card Bank, Legazpi Savings Bank, Hydro Water Refilling Station sa Masagana Kirap, Castilla at Tipid 21 Enterprises sa Purok 5 del Rosario, Bacon. Subalit hindi tatanggapin ng payment outlets na ito
ang bayad kung overdue na ang bill. Sa halip ay bayaran ito sa opisina. Kapag naputulan ng kuryente, kinakailangang bayaran ang buong halaga ng bill, reconnection fee sa opisina na nasasakupang distrito upang maibalik ang serbisyo sa loob ng 24 na oras. RA 9136, Unbundling of Power Rates. Kautusan ng Republic Act 9136 o ang Electric Power Industry Reform Act. Sa lahat ng electric utilities ang paghiwa-hiwalay ng singil sa kuryente at maging transparent sa bill o linawin sa member consumers kung ano at saan napupunta ang bayad sa kuryente. Ayon sa ERC, ang pass-on rates ay ang mga tarifa ng suppliers na sinisingil sa consumers at nire-remit ng SORECO 2 sa suppliers. Ang presyo nito buwan-buwan ay pabago-bago, maaaring tumaas o bumaba. Ang pinakamalaking halaga sa buwanang bayarin sa kuryente ay ang Generation System Charge, 38% ng kabuuang bill. Ito ang presyo ng kuryenteng binibili sa GN Power Mariveles Energy Center o GMEs, Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PISAM, Independent Electricity Market Operator of the Philippines o IMOP at SUECO na kasalukuyang kakontratang power suppliers ng SORECO 2. Sa mga kumpanyang nabanggit na pupunta ang nakolektang bayad mula sa Generation System Charge, ang Transmission System Charge na 10% ng kabuuang bill ay ang bayad sa NGCP sa pagdala ng kuryente galing sa planta na pagawaan ng kuryente papunta sa SORECO 2 substations gamit ang transmission grids. System Loss Charge, 6%. Ayon sa RA 7832 at ERC Resolution No. 20, 2017. Ang bayad sa 10.25% ng nawawalang kuryente ay hinahati sa lahat ng consumers ng electric cooperative. Pinahihintulutan ito ng Energy Regulatory Commission upang mabawi ang gasto sa kuryenteng nawawala mula substation hanggang metro. May dalawang uri ng system loss. Technical losses. Likas na pagkawala dahil sa pisikal na kagamitan tulad ng kable, transformer at metro. Non-technical losses, pagkawala, dahil sa pagnanakaw, pandaraya, maling meter reading at iba pang hindi kaugnay sa pisikal na kagamitan. Distribution System Charge, 0.7004 per kilowatt-hour. Ito ang para sa panggastos sa pagtatayo, operasyon at pangangalaga ng mga pasilidad ng electric cooperative na naghahatid ng serbisyo ng kuryente sa lahat ng end users o consumers. Supply System Charge, 0.7156 per kilowatt-hour. Para sa serbisyo ng electric cooperative sa consumers, mga gamit sa operasyon ng opisina at iba pang non-power na gastusin. Metering System Charge, 0.5236 per kilowatt-hour. Ito ay para sa kaukulang gastos ng pagkakabit, pagpapalit at pangangalaga ng metro at kaakibat ng mga pasilidad at pagbabasa ng buwanang konsumo. Reinvestment Fund for Sustainable Capital Expenditure Projects, RFSC, 0.6686 per kilowatt-hour. Para pondohan ang malalaking proyekto para rehabilitasyon at pag-upgrade ng mga linya ng kuryente batay sa pinahintulutan ng ERC na Capital Expenditure Plan. Lifeline Subsidy, subsiyo sa mga kwalipikadong consumers na nabubuhay sa ilalim ng antas ng kahirapan. Sa ilalim ng Republic Act 11,552, tulad ng 4Ps beneficiaries or nasa laylayan na end user na nasertipikahan at patuloy na pinatutunayan bilang ganoon ng kanilang distribution utility batay sa mga pamantayang itinakda ng ERC, Energy Regulatory Commission. Universal Charges, 13%. Mga singil na itinakda at pinahintulutan ng ERC na kinokolekta ng PISAM para sa iba't ibang layunin. Missionary Electrification, ambag para sa programa ng pamahalaan na magbigay ng matatag na kuryente sa malalayong lugar. Environmental Charge, pondo para sa pangangalaga, paglilinis at pamamahala ng watershed areas.
stranded debt rate, bayad sa natitirang utang ng NPC sa mga bangko kabilang ang World Bank dulot ng reforma sa power industry. Renewable energy development, pondo para sa mga proyekto sa renewable energy tulad ng solar, hydro, wind at geothermal. Fit all, singil ayon sa ERC Resolution Number 16, 2010 upang suportahan ang mga kumpanya sa renewable energy. NGCP ang nangongolekta, DWS, Default Wholesale Suppliers. Pagbawi ng hindi pa nabayarang balanse ng NPC PISAM mula Setyembre 2000 at siyam hanggang Nobyembre 2010. Ang mga sumapi matapos 2010 ay hindi sisingilin. Ang antas ng konsumo, subsidya at presyo ay tutukuyin ng ERC matapos ang nararapat na abiso at pagdinig, sa kondisyon na ang ERC ay pangunahing gagamit ng datos mula sa Philippine Statistics Authority, PSA, sa pagtukoy ng antas ng konsumo. Value-added tax, 2%. Buwis sa generation, transmission, DSM, at iba pang singil na kinokolekta ng Sureko 2 para i-remit sa BIR. Senior Citizen Subsidy. Ito ay subsidyo ng bawat consumer para sa 5% na discount na ibibigay sa mga qualified members na senior na may consumption di lalagpas sa 100 kWh. Sa ilalim ng Republic Act, 9,974 ang member na hindi pa senior o senior. Ngunit lumagpas sa 100 kWh, ang konsumo ang magbibigay ng subsidyang ito. Policy 8. Ito ang palisiya laban sa illegal connections, pagnanakaw ng kuryente at paglabag sa RA 7832 o Anti-Pilferage Act of 1994. Kautusan ng Republic Act 7832 na sinumang napatunayang may paglabag sa batas na ito ay puputulan ng serbisyo ng kuryente, sasampahan ng kaso, pagbabayari ng penalidad at maaaring makulong ng 12 taon bilang parusa. Sa Policy 8 ng Sureko 2, ang sinumang consumer ang nahuli at napatunayang may paglabag sa RA 7,832 o may iligal na koneksyon sa kuryente ay pagmumultahin na may kaukulang buwis, pagbabayari ng halaga ng kilowatt-hour na nabawi ayon sa uri ng ginawang paglabag. Ang mga uri ng paglabag ay ang mga sumusunod: jumper, direct tapping, direktang pagkabit ng kuryente sa poste nang hindi dumadaan sa metro, reverse polarity illegal grounding, pagbaligtad ng live at neutral wire o paggawa ng sariling ground gamit ang hindi autorisadong paraan. Illegal gadget economizer, paggamit ng pinagbabawal na device na nagpapadaya sa tunay na konsumo ng kuryente. Hindi otorisadong metro, paggamit ng metro na hindi rehistrado sa Sureko 2, kabilang ang submeters o galing junk shop. Nakahilig na kabaliktad na metro. Metro na hindi naka-level o sinadyang baliktarin ang posisyon. Tinamper na metro. Metro na sinadyang lagyan o galawin upang maapektuhan ang pag-ikot o record kasama ang pagpunit ng selyo at pagkabasag ng cover. Illegal reconnection. Pagkabit muli ng kuryente nang walang pahintulot matapos maputulan. Flying connection. Pagpapakabit ng kuryente sa hindi rehistrado o naputulan gamit ang iisang metro na nagdudulot ng panganib at overloading. Maaaring ipagbigay alam sa pilferage team ng Sureko 2 ang sinumang gumagawa ng kahit isang paglabag na ito bilang tulong sa Sureko 2 na mag-operate ng mas efficient, mabawasan ang gastos at mapanatili ang maaasahang serbisyo para sa lahat ng member. Ito ang pagtatapos ng seminar. Kailangan ninyong sagutan ang mga questionnaires na ibibigay. Sagutan ng tapat at malinaw. Maraming salamat po.